Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto, syempre, nagbabalik na naman tayo mga kabayan. Meron na naman tayong pag-uusapan. Eto nga good news mga kabayan kasi si PRRD nag-file na ng interim release. At syempre, dahil diyan sa balita na 'yan, si Conte, mayroong reklamo agad diyan mga kabayan. Para daw siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Parang ice bucket challenge mga kabayan. Kanina nag-post tayo sa ating timeline, no? Dapat daw ang ibinuhos na lang kay Conte ay boiling water, no? Grabe naman kayo. Napakasakit naman nun. At isa pa mga kabayan, etong si Auntie Claire, no? Oh, matagal-tagal tayong hindi nakapagbigay ng mga reaksyon, no? Komento dyan sa kay Auntie Claire kasi medyo lumaylo yan mga kabayan sa pagtira sa mga Duterte. Ngayon, meron na naman siyang dali, no? Pati si Aimee na pag-initan mga kabayan. Ayan nga mga kabayan, may komento rin siya patungkol dyan sa interim release ni PRRD, no? At itong si Jinggoy, mga kabayan, galit kay Princess, no? Abay, sinabi nito ni Senator Jinggoy na mag-aral ka muna, Princess, bago mo ibukay ang bunganga mo. Yan yung mga pag-uusapan natin, mga kabayan. At syempre, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. At nasa ganay maging updated kayo sa mga video yung ina-upload natin. At syempre, mga kabayan, huwag nyo kakalimutang mag-like at mag-share. Magbigay din kayo ng inyong comment sa comment section, mga kabayan. Ito, pakinggan muna natin, no? Itong sinabi na to ni Jinggoy kay Princess Abante, mga kabayan. Sabi ko na ito yung magiging Anti-Claire 2.0, mga kabayan. Dapat talaga si Attorney Guanzon, no, ikunin ni BP bilang spokesperson diyan sa sa Office of the Vice President, mga kabayan. Nang sa ganun pantay-pantay sila, no, magsagutan sila doon tatlo. Ay 2 versus 1 pala, mga kabayan. Oh, ito na mga kabayan, pakinggan natin. Yung spokesperson ng House, Mm. si ano ba pangalan, Princess Abante, Yes. she should do a lot of research first before opening her mouth. What? Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike. But that is not true. We passed the legislated wage hike, the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the chairman, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza. Itong may problema kasi diyan, mga kabayan, no. Ang iba kasi, yung mga yung panayang comment ng comment na sinisisi ang Senate na talagang bias, inuna pa yung sa impeachment na i-remanded, no. Pero yung sinasabing increase, no, yung bagong batas na yan na madadagdagan yung sweldo, sa kanila din sinisisi na which is hindi sa kanila, mga kabayan, ng kasalanan. Ang may kasalanan dyan, mga kabayan, yung nasa Congress, no? Kasi nga, yan, sinasabi nga ni Jinggoy, no? Nasa kanila nagtagal yan. Naipasa na, mga kabayan, yung 100 pesos hike, no? O pagtaas ng sweldo. Kaso itong panibagong padali, no, na gustong ipasa na batas niyang mga nandiyan sa Congress, 200, mga kabayan, at napakabilis niyan. Napakabilis niyan mga yung ginawa, yung 200 na yan, di ba? Nung bago mag-end, mga kabayan, nung nagkaroon silang plenary, palakpakan sila, siyempre, mga kabayan. At pakita sa mga Pilipino na talagang mayroon silang, kumbaga, masasabi natin na malasakit sa mga empleyado, na which is yun, mga kabayan, alam nila na hindi makakapasa, no. Ang dami nagko-complain ngayon diyan sa dagdag sweldo na yan, mga kabayan, kasi nga asa-asa, no, na maipapasa yan. Ngayon, kumbaga parang ang pinalalabas nila, no, tapos na sa amin yan, sa inyo na ang bola, kayo na bahala diyan, 'di ba? Kumbaga parang ang lalabas, ang may kasalanan itong Senate. Napakagaling ng Congress, no. Nakmantiting talaga, grabe. Kita niyo yung ginawa sa impeachment, 'di ba? Sabagay, yung impeachment naman, mga kabayan, meron din talagang pagkukulang ang Senate, mga kabayan. Hindi naman sabihin na natin, mga kabayan, bias tayo natin ng impeachment, pero meron pagkukulang din ang Senate kasi nga nung February pa yan, napakatagal na, 'di ba? O tuloy natin si Jinggoy. Yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali.
They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutin yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mick Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, Saka isa pa mga kabayan, no? Talagang mapapansin nyo, dyan sa bill na yan, o yung sinasabi nila na 200 pesos hike, no? O dagdag sweldo, mga kabayan, or minimum wage, no? Ay minimum, no? Hindi yan mga kabayan napag-aralan ng, kumbaga, ayos na pag-aaral or babalangkas diyan sa gustong batas na yun na ipasa nila. Kasi unang-una mga kabayan, no? Hindi lahat ng mga kumpanya ay kaya magpasweldo ng magkano na ngayon mga kabayan ng minimum wage diyan sa Manila rate. Magkano na yan? Hindi lahat ng kumpanya may kakayanan na magbayad or magdagdag ng 200 mga kabayan. Dapat yan pinag-aralan nila ng maayos. Sabi nga ni Senator Marcoleta, no, yung batas na pinasana nila yan, hindi yan napag-aralan ng mabuti. At pangalawa mga kabayan, kung talagang gusto nila na magkaroon ng dagdag sweldo sa mga empleyado mga kabayan, dapat pinag-aralan nila ng maayos yan at kumbaga dapat matagal nilang binusisi or niretapika, ano ba tawag doon? Niretipika, no? Yung batas na yan na gusto nilang ipasa na sa ganun mga kabayan, pagdating dito sa Senate, no? Hindi ganun kumbaga hindi sila ganun mag-aalanganin na ipasa kasi nga napag-aralan ng mabuti. Yan yung problema diyan sa mga nandiyan sa Congress eh. No, feeling sila ay napakagaling, no? At may malasakit talaga mga kabayan sa mga Pilipino. Yan yung tapos pagpasa nila diyan sa Senate. Siyempre Senate na ang kumbaga last touch. No, kasalanan ngayon ng Senate kung bakit hindi na ipasa yan. Diba? Ang tigas talaga ng mukha ng mga nandiyan. lagay mo 200 pesos. Sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Yan ang ibig sabihin. Kung pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Wait a minute Meron yung National Wage Coalition. Yan. Sinabi, workers call on the House of Rep to adopt Senate bill on the wage increase. Economic team against 200 pesos wage hike. Cite dangerous repercussions. That was what I am telling you a while ago. It's a very dangerous president. Bibig itong abanting ito. She should do a lot of research. Kasi I cannot blame her. Kabago-bago lang siya appointee ng House. Dapat tingnan niyo muna yung kung ano yung ginawa namin noong nakaraan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nila tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noong last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas na 200 na 2 days before CNDA? Bakit? Hindi, wala rin papogi lang sila. Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisi sila yung Senado? That's not right. Yan yung pinupunto natin mga kabayan. Papogi, no? Yung ginawa nila diyan sa sinasabi nilang dagdag 200, no? Kumbaga dagdag sweldo mga kabayan. Yan yung napakahirap diyan sa mga kabayan. Yan yung mahirap mga kabayan sa mga politiko, no? Hindi nila pinag-aaralan ng maigi, no? Bago sila gumawa. At ang gusto nila palabasin ang mga senador, no? Ang walang magandang ginagawa. Siyempre, sila yung last touch. Hindi na ipasa ng mga senador, yung batas na yan. Siyempre, sila yung pag-iinitan ngayon ng mga manggagawa na hindi alam kung ano ba talaga totoong nangyari. Buti nila mga kabayan, may ganito na nagpapaliwanag at binira talaga, no, ng totoo nito ni Senator Jinggoy. Salot kay Senator Jinggoy, no? Ito mga kabayan, pakinggan naman natin to si Idol Claire, no? Namiss ko to mga kabayan. Matagal-tagal tayong walang reaction dito kay Auntie Claire. Pakinggan natin mga kabayan na kanyang mga sinabi dito.
Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team ni former President Rodrigo Duterte asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former President. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just Kita ninyo nakapagbigay agad ito mga kabayan ng imahinasyon, no, na opinion. Siyempre mga kabayan, kaya pumayag, no? Kumbaga hindi ano ba tawag doon? Kumbaga hindi pumalag, no, yung prosecutor at sumang-ayon doon sa request na interim release kasi nga meron silang kasunduan mga kabayan. At yun yung kailangang i-meet, no, na requirements ni PRRD. Ito talagang si Auntie Claire, no? Talagang parehas kayong dalawa ni Princess. Kabago-bago ni Princess Abante, yan, nadali agad ni Singgoy, mga kabayan. a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So Kita may mo? pag-amin ba rito? Galing, And anyway, galing. that's their strategy. Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad ng nangyari sa pangako sa jet ski. Pero anyway, kanila pong strategy. Kita mo, nakapagsingit pa to ng jet ski. Diba? Parehas kayo ni Commodore Tariela, jet ski. Mga kabayan, balikan ninyo. Alam ko naman, yung iba sa inyo, alam kung ano yung kwento patungkol dyan sa jet ski na yan. Nung si PRD nagsasalita, patungkol dyan sa Scarborough ba yun, mga kabayan? O dyan sa Scarborough Shoal yata yun, mga kabayan, na mag-jet ski si PRRD. No, kita ninyo, di ba? Hirit pa niya, yung jet ski na yan. Napakalinaw sinabi doon ni PRRD. Mag-jet ski si PRRD doon, tatayo yung flag. Pagka hindi pumayag sa mapapag-usapan na ang mga mangingisda, mga kabayan, ay malayang mga kapangisda dyan sa West Philippine Sea na yan. Pero ito talaga mga to, pinangalandakan niyang my goodness talaga. Auntie Claire, ano ba, dati mga kabayan niya si Auntie Claire, pabor, no, kay PRRD. Ito ngayon, palibas sa tagapagsalita na ni Bungit, no, siguro nakikinabang mga kabayan. Clout din kasi yan dyan. Ganyan ang mga pinagsasabi kahit alam naman niya na hindi yun yung point ng pinupunto ni PRRD at malinaw ang pagkakasabi doon. Ano ba itong mga nandito mga kabayan? Ano ba itong mga nandiyan sa gobyerno? Puro mga si Bungit sinisisi mga kabayan yung dating administrasyon dahil daw pinabayaan yung San Juanico Bridge. Naninisi mga kabayan pero doon sa mga iba niyang mga statement, no? Kailangan hindi na daw kailangan manisi ng mga nakarang administrasyon, kailangan daw ayusin. Sa lahat ng sinabi niyan mga kabayan, walang kapanipaniwala. Puro kasinungalingan. Kaya ang daming galit sa kanya no? Itong mga dilawan mga kabayan, no? Akala siguro ni Bungit, no? Yung ginagawa nitong mga dilawan, siya yung magbe-benefits. Hindi mga kabayan. Kasi ang layunin ng mga dilawan, mawala talaga yung mga Duterte sa mata ng mga Pilipino. Kasi nga mga kabayan, pagka yan ay nawala na, sila yung bibida at magagawa nila mga kabayan yung gusto nila. Katulad nito mga makakaliwa na nagpo-protesta, yung mga galit kay PRRD, si Conte, si Culminares, si Dilima, mga kabayan. Di ba't mga magkakasama yan mga makakaliwa, yung mga dilawan, sila magkakatropa dyan. Pagka yung mga Duterte, mga kabayan, ay nawala na dyan sa politika, no? Nagawa nilang mapatalsik, no? Si BP Sara, siyempre, sila yung mamamayagpag na naman. At siyempre, mangyayari yung mga gusto nilang mangyari. Di ba? Iyan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila pa ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po kanila magiging decision o resolution on that matter.
Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanilang naging kasunduan. That is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang Sabi ko na mga kabayan yung ginawa na yon ng mga reporter, no? Talagang naka-highlight kasi yan mga kabayan yung sinasabi na hostage, no, ni BP Sara. Si Amy. Sabi ko kahapon for sure, no, magbibigay ng matinding balik to si Castro mga kabayan. Ayan na nga, meron na nga siyang balik mga kabayan. But anyway, no, pakinggan naman natin mga kabayan to si Conti, no? Kasi kanina may na-post tayo doon na nasabi natin na si Conti nasabi niya na yung nasa ICC or yung nangyari ngayon, no? Na hindi pag question o pumabor ang prosecutor diyan sa request na interim release, parang nagkaroon ng under the table deal mga kabayan. Yan yung pagkakasabi ni Conti. O, pakinggan muna natin mga kabayan. Pero ang magde-decide noon yung prosecution kung i-oppose o hindi. Para I saw your tweet, may pinost ka sa X na apparently yung ICC prosecutor hindi niya i-oppose, tama ba 'yon? Oo kaya itong Kuwait specific request. So ayon sa specific request, hindi siya humihingi ng, dati sabi namin baka uuwi para magtrabaho, mag-mayor. Pero hindi ngayon sinasabi niya, humanitarian grounds, matanda na siya, tapos blank. Palagay ko mga sakit. At ito na yung clincher. Sinabi niya sa defense. Kaya sabi ko, naku, pwedeng bluff din ito. Huwag tayong paluloko. Pero bakit mo ilalagay sa isang dokumento kung masisilip ka? Sabi nila, one, ang prosecutor ay pumayag na o hindi mag-oppose. Pangalawa, may pumayag na ring bansa na sasalo sa kanya. At kumbaga, ito yung kondisyon Kaya medyo parang, Ano ibig sabihin ng Attorney Maria? Parang Attorney Conti, ano ibig sabihin nun? Parang minani-obra na, kung tinrabaho na nila bago pa Behind nila the final. scenes. Parang gano'n, hindi ba? Kasi sabi niya, pumayag na raw yung bansa tapos ang pagkakasabi nga, i-counsel, meaning si Kaufman, at yung chief prosecutor, noon pa si Karim Khan, nag-uusap na daw right after the arrest. So may ganong ganong. Chismis, si Attorney Conti mga kabayan. May daw no? May daw mga kabayan. Isipin ninyo syempre, no, ikaw mga kabayan, nagsisik ka ng iyong kalayaan. Sinong iyong aregluhin? Diba? Unang-una dyan mga kabayan, mag-uusap yung parehas counsel, no? Yung defense counsel at saka yung prosecutor counsel. Natural mga kabayan, kakausapin mo dyan yung abogado sa abogado, di ba? Mag-uusap yung dalawa yung abogado. Ngayon, magkakaroon sila ng mga kasunduan na ito, ganyan, ganto, ganyan. Pagka namit mga kabayan, no, netong defense counsel, yung mga gustong mangyari ng prosecutor, no, magkakaroon sila ng pagkakasundo at maaaring mag-grant yung gustong mangyari or kahilingan nung pinoprosecute niya. Diba mga kabayan? Ito talaga si Conti, no? May sinasabi pa to na talagang kumbaga parang ginapang-gapang kasi nagkakaroon na ng usapan. Matik yun, Conti. Di ba abogado to mga kabayan? Ano ba mang nangyari sa mga abogado natin? Tipong may mga abogado kasi mga kabayan noon at alam naman natin mga kabayan na uso yan. Makapasa lang sa bar exam, nagkakabayaran. Baka ganon mga kabayan. Pero hindi ko sinasabing ganon ang ginawa ni Conti Pero alam niyo yung common sense, no? Natural talaga mga kabayan. Para sa kagustuhan mo makalaya, kailangan mong gumawa ng paraan. Magkipag-usap ka doon sa nag-aakusa sa'yo kung papayag ba sila. Kumbaga, may nagsampa sa'yo ng kaso mga kabayan at ikaw makukulong, no? Siyempre, kausapin mo yung nagrereklamo sa'yo na baka pwede. Pag-usapan lang natin to. Pag-usapan natin kung pwede mo ba ako na bigyan ng panandali ang kalayaan. Ganon, di ba? Nako, my goodness. Pag-uusap na sila. Kaya yung pag-uusap naman nila, sa intindihan namin, meron talaga.
At Mm. ang kalakhan nun ay pag-uusap tungkol sa evidence. So, Oh. palitan ng ebidensya. Pero yung kumaga na under the table din itong interim release, nako, Hindi, pero Medyo- yung mga biktima ba ay walang say Pagka hindi pabor, mga kabayan, under the table. Pero noon, mga kabayan, bidang-bida tong mga to. Si PRRD na padala dyan sa dahig. Kasi nga, sinasabi nila na mas okay dyan sa ICC kasi yung kaso ni PRRD, hindi niya kaya ma-influensyan yung mga judge or yung mga nandyan sa ICC. Kasi nga, mga kabayan, hindi nakakilala ni PRRD yung mga tao dyan. Mga ganun. At mas makitiwala sila, mga kabayan, dyan sa ICC. Sipin ninyo, doon sa mga statement pa lang nila, yan, mga yan, sina Colmenares, si Conti, sino pa, mga kabayan, yung mga human rights na yan. Doon pa lang sa mga statement nila noon, mga kabayan, sobrang, kumbaga, fully trusted sila pagdating dyan sa ICC. No? At kumbaga, parang yung naging muka, no? Doon sa ating jurisdiction, ay sa ating judiciary, parang walang silbi. Ganon ang pinalabas nila ng mga yan sa pagkakaintindi natin, no? Base sa kanilang mga sinasabi na yung ating korte, kumbaga hindi katiwa-tiwala, no? Yan yung datingan. Kaya gusto nila dyan sa ICC ngayon, nagrereklamo sila na para nagkaroon ng under the table deals, mga ganon. Pagka hindi pabor sa kanila, ganyan ang mga padalin nila. Hindi kaya itong mga to gumawa ng sarili nilang bansa, no? Sila yung gumawa ng mga batas doon, sila yung mamuno, sigurado, no? Lahat ng gusto nila, mangyayari. Pati itong prosecutor nila, kakampi nila yan, mga kabayan, nakakampi nila yung prosecutor na yan. Pero napapagbintanganan nito ni Conti. My goodness. So anyway, mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin. Pinahapyawan lang natin to sinabi na to ni Conti, no? Kasi syempre, yung mga yan kasi takot yan mga yan sa mga Duterte, mga kabayan. Kasi itong mga to, si Conti, ano ba yan, mga kabayan? Abogado ba ng mga ano yan? 'Di ba? Parang narinig-rinig natin yan. Parang naging bata-bata yata ni ano yan, ni Jom sa Netherlands, no? At ito namang yung mga nandyan, yung si Colmenares, di ba, at mga dilawan yan, lahat ng mga sinasabi nila mga against dyan sa ginawa ni PRRD, yan takot, mga kabayan, na si PRRD kumbaga makabalik. Pero ang mali pa nga dito, mga kabayan, ang nakakahiya pa, no? Isipin mo, ibang bansa pa, mga kabayan, ang may malasakit doon sa dating presidenteng Pilipino, ha? Dito, instead na sa bansa natin ibalik, yung ibang bansa pa magkukup-kup. Dapat nakakahiya yun, mga kabayan. Lalo na sa pagmumukha ni Bungit, no? Yan lang ya, presidente yan, kaibigan mo dati yan, tinulungan ka niyan, tapos ng pamilya niyan, tapos ganyan, wala ka talagang kaano-ano. Yung nanay mo, dahil matanda na, hindi na ipinakulong ni PRRD. Tapos yun, matanda na, mga kabayan, 80 years old. Abay, maswerte pa nga, mga kabayan, sa panahon ngayon, pagka kayo umabot ng 80 years old, napakaswerte mo pa. Kita mo, siyempre matanda na yan, mga kabayan, talagang i-consider yan ng ICC. Sana, ano bang date ngayon? 13, baka bukas, mga kabayan, mababalitaan natin kung si PRRD ba ay nakalabas na o hindi pa, no? Pero kung sinasabi niyo diyan sa Malaysia, kasi nandiyan si BP Sara, tingin ko, mga kabayan, hindi diyan kasi hindi yan parang hindi yata kasali yan, mga kabayan, diyan sa international ano yan. Basta diyan sa ICC na yan. O sige na, mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin. Ingat kayo palagi at adios muna sa inyo, mga kabayan. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share. Magbigay din kayo ng inyong comments diyan sa comment section, no? Kung anong opinion niyo sa mga nabanggit natin, mga kabayan, na pag-usapan. Adios muna, mga kabayan.